Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ilang araw po mula ngayon ay papahiramin po ako ng Moretti Philippines ng kanilang brand new na electric vehicle. Yan po ay kasunduan namin na kung ibablog ko po ang electric vehicle ay ipapakita ko po sa inyo kung ano yung meron siya na maaaring kapakipakinabang. At kung ano rin yung sa tingin nyo na medyo downside ng mga available na units ng Moretti Philippines. Kaya naman po, bago nyo panoorin yung vlog ko na yan, at kung yan ay matutuloy na ipahiram nga sa akin yung electric vehicle ng Moretti Philippines, ay panoorin nyo muna itong vlog ko na to. Dahil ito pong vlog ko na to, ay meron pong isang pamilya diyan po sa US, bumili sila ng electric vehicle na Ford Focus. Ito po ay second-hand na Ford Focus na electric vehicle, 2014 model. Binili nila yung electric vehicle na to para doon sa anak nilang 17 years old na si Avery. Para gamitin niyang pampasok at sa eskwela at pag-uwi sa bahay. So tuwan-tuwa itong si Avery na nagkaroon siya ng kanyang first car. Diyan po sa US to At yun ay ginagamit niya sa loob ng 6 na buwan na talagang napakasarap daw pong gamitin, tahimik, mabilis, magandang umandar. Siyempre Ford yun Sa US talagang yan ang sikat na sikat. Ford Focus po yun na electric vehicle 2014. Nangyari po itong ikinekwento ko sa inyo, ngayong taon lang naman po na to. So kung 2014 yung model na nabili nila, 2024 na ngayon, 10 years na po. Yung modelo nung nabili nilang second hand na Ford Focus na electric vehicle. Alam nilang ito pong unit na to ay diniscontinue na ng Ford USA. Hindi na sila gumagawa ng Ford Focus po na electric vehicle. Ibig sabihin, inhinto na po yung paggawa ng modelo na yon, yung electric vehicle na yon. So, 2011 to 2018, yung mga modelo na yon, after 2018, hindi na po sila gumawa. Pero, binili pa rin nila. Siyempre, nasa Amerika sila. Alam nyo naman, ang Ford yan, sikat na sikat. Kung meron unang-una silang pagtitiwalaan na sasakyan dyan, ay siyempre, yung mga gawa ng Ford. Eto na. Napakasarap gamitin. Maganda po yung sasakyan. After 6 months po na ginagamit yung sasakyan na ito, bigla na lang po itong huminto. At yung paghinto niya, hindi na po talaga siya gumana. Dinala po nila sa shop, ipina-check up nila, at ang kinalabasan po ay sira na po yung battery. Sa mga electric vehicle, kapag po nasira ang battery, hindi po yan pwedeng i-repair. At hindi mo yan pwedeng basta palitan na lang ng kung anong klaseng mga battery. So, ibig sabihin, ang kailangan nilang bilhin ay yung battery din mismo ng Ford Focus na yon na electric vehicle. Ngayon, ito na. Magkano naman po ang halaga ng battery ng electric vehicle na yon na Ford Focus? Ako po, ito po, $14,000 US. Kung ikukumpara mo ngayon sa palitan ng piso dito sa atin sa Pilipinas, yun po ay umaabot ng 825,279 pesos. 825,000 battery nung electric vehicle, yung segunda manong 2014 model na Ford Focus na electric vehicle. So, para silang nabagsakan ng kung ano-anong mabibigat na problema ang bumagsak sa kanila. Dahil mura lang nilang nabili, yung EV na yon, yung electric vehicle na yon, yun nga lang, discontinued na pala yon, alam naman nila, hindi na yun itinuloy ng Ford. Ang problema dito, ito palang Ford, hindi na rin sila gumawa nung mga battery nito at kaya talagang masamang-masama po ang loob nila. Itong Ford Focus po na to, tumakbo lamang po ito ng 60,000 miles. At yung 60,000 miles around 96,550 kilometers lang ang tinakbo nun. 96,000. Dito, batang-bata pa yung ganung tinakbo ng sasakyan natin. Pero, bumigay na yung baterya nitong electric vehicle na to. Mga kapatid, take note Ang pinag-uusapan natin dito, Ford. Gawa sa USA. Diba? Yung ite-test drive ko sa mga susunod na araw or kung makakarating nga ngayon linggo na to, ay gawa ng China, Moretti, Philippines. Ngayon, ito pong binabanggit ko sa inyo ay Ford Focus, electric vehicle. After 10 years, after 60,000 miles or 900,000 kilometers, bumigay na ang battery. Ang halaga ngayon ng battery ay halos 825,000 pesos
papalitan mo ba yan ng battery? Bibilan mo ba yan ng battery? Ngayon, malalaman nyo kung bakit ko po ginawa yung vlog na to. Kasi dito sa Pilipinas, kakaunti pa lang ang mga electric vehicles. Ngayon, ikaw ba bibili ka ng second-hand na electric vehicles dito sa Pilipinas? Yung mga halagang 2 million, 3 million na electric vehicles, kapag yan ba ay nag-second-hand na or ibinenta na ng mga unang bumili, bibilin mo pa ba yan bilang isang second-hand na electric vehicles? Paano kung magaya ka dito kay Avery? Si Avery, 17 years old, at ang nangyari pa nga po dito, yung tatay niya, kamamatay lang dahil sa sakit na cancer, so walang ibang tutulong sa kanya, nandyan ang kanyang lolo. Kaya lang, hindi rin kaya ng lolo niya. Dahil $14,000 ang halaga ng battery. So sa US yun, dito ba sa Pilipinas, hindi mangyayari yun. Mas lalo na. Kasi kung yung Ford Focus na yan, na EV, na masasabi natin hindi naman ganun kalaspag, biglang isang araw huminto at hindi na nila nagamit. Bumigay na nga yung battery. Ngayon, dyan sa mga electric vehicle, kapag nasira ang battery mo, hindi yan nare-repair. Bawal. Kasi nga, matinding sumabog yan, yung mga yung mga full EV. Pag sumabog ang baterya niyan, para siyang mga dinamita na pinagdikit-dikit mo na maya't maya ay sumasabog. Parang yung mga ginagamit natin na yung firecrackers kapag ka po sumasapit ang bagong taon. Di ba? Ganun kalakas po ang pagsabog niyan. Kung walang insurance, yung nabili mong electric vehicle, lalo na kung second hand na yan, kasi nga 10 years na, kaya nung nasira ngayon yung battery, wala siya ngayong sasagot doon sa gastos. Lahat yan ay gastos na niya. Yun nga nakaraang vlog ko, no, yung sa Hyundai Ioniq 5. Oh, hindi ba nasira lang, nagasgas lang yung battery noon sa ilalim. Meron siyang nasagasaan na bato, nagasgas yung cover. Cover lang ng battery yun. Hindi na po yun ni-repair pa at yun ay na-write off na. At ang sabi nga ng insurance, bumili na lang ng bago. Kasi hindi papayag ang insurance. Kasi po, kapag sumabog yun, mas malaki ang babayaran ng insurance. Pero yung halaga po ng battery din, nung Ioniq 5 po na yun, ay sing halaga, mas mahal pa nga po dun sa brand new nung Hyundai Ioniq 5. So, kaya yun po, dun sa nakaraang vlog ko na yun, para bang total wreck na yun at hindi mo na pwedeng gamitin. Kasi nga po, napakadelikado kapag ka sinabi ng kasa na defective na yung battery at ginawa pa nila, ni-repair pa nila at yun ay sumabog, kasalanan yun nung kasa at kasalanan din yun nung insurance company. Kaya hindi sila pumayag. Ngayon, dito sa case ni Avery, nasira yung battery. Ganon din yan. Kasi US, ito naman sinasabi ko kanina, yung sa Ioniq 5, yan ay sa Canada. So, halos parehas lang sila dyan ng batas, no? Kung nasira na yung battery na yon, hindi mo na yan pwedeng i-repair. Papalitan mo yan ng bago. Oh. Napakamahal, $14,000. Kaya hindi po kayang bilhin ni Avery. Ngayon, dito sa Pilipinas, kung dadami na yung mga electric vehicle at aayawan na, halimbawa ako, bumili ko ng brand new na electric vehicle, yung mga mamahalin na, lagi ko pong inuulit-ulit yung mga mamahalin kasi sigurado mahal ang battery noon. Ngayon, kung ang nabili mong electric vehicle ay worth 600,000, 700,000, 900,000, nakatulad nitong sa Moretti, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya, siyempre ang baterya niyan, hindi yung mga full EVs na malalaking battery. Hindi yung para doon. Kasi maliliit na sasakyan lang po ito. Okay, so ngayon, kung bibili ka ngayon ng mga halagang milyon, mga 2 million, 3 million na electric vehicle, sigurado napakamahal din po ng battery niyan. At kung magagaya ngayon dito kay Avery, kapag nasira na yung battery mo, $14,000, halos ganun din ang presyo rito, yan ang gagastusin mo. Dito pa naman sa Pilipinas, kapag nararamdaman na nung may-ari, oops, pwede mo nang ibenta yan, may mga kakausapin sila, sir, medyo mahina na to, ito na lang ang battery life mo, di ba, benta mo na yan, o ayan na po. Kaya itong vlog ko na to, hindi ko po nire-recommend na kung electric vehicle ang bibili nyo, huwag kayong bibili ng segunda mano. Dahil mapapasa sa inyo, yung napakalaking problema, yung halaga ng battery. Hindi po dito pwedeng sabihin na, hindi pa masisira yan. Diyan po kayo nagkakamali. Anytime, pwedeng masira yung mga battery pack na yan. No? Yung electric vehicle battery. Ang tagal ko na po nga, nag-cameraman ako. Ang dami kong mga binibili na mga battery pack ng mga camera namin, yung mga ginagamit namin sa shooting, lahat po yan. Hindi po tumatagal ng ilang taon yan.
Dahil nga po, charge, discharge, ganyan din po yung mga battery ng electric vehicles. Kaya po, kung magsesettle kayo ng electric vehicle, na bibili kayo ngayon dito sa Pilipinas, dapat isipin yung mabuti kung yung bibili nyong electric vehicle ba ay akma sa inyo. Kung saan nyo gagamitin at kung kayo ba ay makakatipid kung talagang bibili kayo ng electric vehicle. Bumili ka ng Tesla, bumili ka ng mamahaling mga electric vehicles, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz. At sabihin mo na, itong Toyota, itong Hyundai, Kia, kung ano man yung mga nandyan na mga sikat na mga electric vehicle. Tapos, ang halaga niyan ay mga 2 milyon, 1.5 million, BYD, 1.5 million, meron mga ganyan yatang presyo si BYD, kaya tayo may pinakamura. Yung mga baterya niyan, ang presyo, halos kapresyo rin nung brand new na unit. Kasi yan ang buhay talaga ng electric vehicle. Kung tutuusin, yung mga amenities, yung body, yung mga upuan yan, wala namang iniwan yan dito sa mga internal combustion engine ng mga sasakyan natin. Pero iyon, masira man yun, i-repair mo yun, walang problema. Halimbawa yung body, nabangga ka, meron sila dyan, okay, walang problema yun. Mapuproduce ka agad yun. Pero ito kasing battery, talagang ito yung pinakamahal dyan. Kaya nga po, kung talagang bibili ka ng electric vehicle, kung sobra-sobra ang pera mo at mayaman ka, wala tayong pag-uusapan dyan. Pero kung gagamitin mo lang na katulad ng mga dati mong sasakyan, halimbawa nag-o-opisina bahay ka, papasok ka sa Makati, tapos uuwi ka sa Quezon City or sa Bulacan, o ganyan ang routine mo araw-araw. Nako, sa tingin mo ba makakatipid ka pagdating ng panahon na nasira na ang battery mo? So hindi po advisable na bumili ka ng mamahaling electric vehicle na pagdating ng 5 taon or 7 taon or 8 taon, ninenervyos ka na anytime soon, masisira ang battery mo. Hindi naman po bumababa ang presyo ng battery. Sabi nila, mababa na raw, mababasa mo sa news, mga news articles, makikita mo sa YouTube, bumababa na raw ang presyo ng battery. Hindi po, ito nga pong nangyari kay Avery. 2024 na ngayon, 2014 yung model ng Ford Focus niya. Ang halaga ng baterya ay $14,000. Hindi pa kasama yung service, yung labor ng pagkakabit nun. Mahal din. Yun nga lang magpakabit ka ng mga ball joints at kung ano-ano sa sasakyan mo, napakamahal. Yung pakaya, yung electric battery mismo, electric vehicle batteries mismo ang ikakabit yan sa kotse mo, napakamahal din po nun. Ngayon, ito na mga kapatid. May mga maliliit na unit ng electric vehicle. Kasama na nga po dito yung Moretti. Nagre-range ang kanyang presyo, meron yata silang 600, 700, 800, 900, wala yatang 1M. So, kung ang trabaho mo or kung bibili ka ng sasakyan na electric vehicle para makatipid ka at makaiwas ka sa coding, number 1 yan kasi pag electric vehicle, wala kang coding. So, biyabiyahe ka mula sa opisina mo hanggang sa bahay, kung maiksing mga ruta lang yan, the best sa'yo ang electric vehicle. Kasi talagang makakatipid ka. At halos hindi mo maubos yung karga ng baterya. So, magiging energy efficient ka. At kung halimbawa ang halaga ng binili mo, sabihin na natin yung pinakamahal na Moretti ay 900,000. Ang mga kotse na binili mo ng 1 milyon, after 10 years, ang halaga niya nasa 250,000 na lang yan. Yung iba nga 200,000 na lang, depende sa itsura. Kaya nga nung ako ay bumili noon, nung Fortuner ko, 1.4 million ang bili ko. After 10 years, naibenta ko na lang yon ng 500,000. 1 milyon yung naubos. Almost, 900,000 yung nawala sa akin. Ganon ang depreciation ng sasakyan. Ngayon, kung bumili ka ng halagang 900,000 na Moretti na electric vehicles, at after 9 years, halos zero ka na, break-even ka lang. Pero tandaan nyo, ito, malaki ang return of investment mo kasi ang ginagamit mo dito, kuryente. At kung hindi mo naman talaga na itatravel ng malayuan yan at hindi nauubos yung charge ng battery mo, natitipid mo talaga yan. Kaya nga po, yung mga nakabili na ng mga electric vehicles, yung mga maliliit lang, yung ginagamit nilang pang-opisina bahay, o kaya kung nagne-negosyo ka, galing dun sa bahay mo, pupunta ka sa tindahan mo, pupunta ka sa palengke, pupuntahan mo yung mga business sa establishments mo na malapit lang sa'yo,
So, iyon ang talagang makakatipid ka. Ngayon, kung dumating man yung time na nabili mo nga ng 900,000 tapos after 10 years, sabihin natin sira na yung baterya kasi pag nasira yung baterya, wala nang value eh. Di ba? Pero kung hindi pa sira yung baterya, may value pa yun. Kahit ibenta mo ng 50 milyon, benta mo ng 100,000 yung electric vehicles mo, kung maayos pa, kung inalagaan mo, pwede pa yun. Hindi malaki ang lugi mo. Kung meron kang solar, no? Kung meron kang solar power, meron kang nakukuha, pwede mo doon i-charge. So minsan, makakapag-charge ka pa sa opisina mo. Baka hindi ka pa singilin ng kumpanya nyo. Di ba? So marami kang malilibre kapag ka naka-electric vehicle ka. Pero, eto po piliin nyo yung magandang brand na hindi i-discontinue o kaya naman hindi nila ititigil din yung pag-produce ng spare parts. Kasi hindi ko alam itong Moretti Philippines kung ganun sila. Kaya nga malalaman po natin yan kapag pinahiram na ako ng unit, ite-test drive natin, at talagang iisa-isahin natin sa may-ari ng Moretti Philippines, si Mr. Johnny Chotrani, kung ito bang mga sinasabi ko ngayon dito sa vlog na to, ay kaya ba nilang tapatan. Kasi kung hindi, ay huwag kayong bumili. Diba? Kasi lugi kayo. Ang pinag-uusapan natin dito, yung after mapakinabangan mo na yung sasakyan, bilang sasakyan mo na naghahatid sundo sa'yo sa pupuntahan mo, dapat pagkatapos ng panahon na yon ay hindi ka bibili ng halagang $14,000 na battery. Kung bibili ka ngayon ng electric vehicle, siguraduhin mo yung hindi nila i-discontinue yung unit. Si Ford, diniscontinue niya yung Ford Focus na yun no? 2011 to 2018, ganun lang ang tinagal ng mga sasakyan habang kanilang ibinebenta. Ang problema, hindi nila kinontinue yung mga battery. Kaya po nagka-problema itong si Avery. Kung meron kayong sasakyan na internal combustion engine, mapagasolina, mapadiesel, kondisyon, maayos pa, matipid sa fuel, gamitin nyo lang yan. Hindi ko i-advise na bumili kayo ng electric vehicle na napakamahal. Itong mga binabanggit ko sa inyo, itong Moretti Philippines China yan. Karamihan, BYD, at yung iba pang mga electric vehicles dito sa Pilipinas, yan Chery, no? Karamihan, puro mga China. Makakaasa ba tayo na hindi sila magdi-discontinue? Di ba? Kaya nga ninenervyos din ako kung sakaling matuloy yung girian diyan sa West Philippine Sea o yung mga naka-electric vehicles ng China na yan, paano na kayo? Kaya po mga kapatid, ang masasabi ko, kung bibili po kayo ng electric vehicle, piliin niyo po talaga yung magmamatch po doon sa pangangailangan nyo. Ngayon, kung sobra-sobra ang pera nyo at gusto nyo bumili ng Tesla, gusto nyo bumili ng BMW at kung ano-ano pang mga magagandang brands, no, yung mga mamahaling brands ng electric vehicles, nasa sa inyo po yan. Kasi kayang-kaya nyo ng mga gastusan yan kung sakaling masira man ang battery niyan or kung ano pa ang mangyari. At siyempre, kapag ka naka-electric vehicle po kayo, talagang yan, continuous ang insurance niyan. Kasi katulad nitong nangyari kay Avery, kung siya ay may insurance, may sasagot pa nung battery kung nasira. Siguro dapat ikinuha niya ng insurance mukhang wala kasi namumroblema nga sila kung paano nila babayaran yung $14,000 na halaga ng battery. Pero halimbawa kung bumili ka ng electric vehicles, second hand, tapos ikinontinue mo yung insurance at may pumayag na insurance, okay, go lang. Kasi ang ilagay mo doon sa policy, kailangan pag nasira yung baterya, ay babayaran ng insurance company. Kung mayroong papayag. Kasi nga, 10 years old na, segunda mano na, laspag na. Hindi ba yung mga sasakyan natin, kapag yan ay naka-insured, no? Tinitignan muna nila, ina-assess nila yung value ng sasakyan mo. Kung 10 years old na ba yan, at sa tingin ba ng insurance ay kapaki-pakinabang ba? Ia-assess pa ba nila yan? Papayag pa ba sila doon sa halaga na kailangan mo? Ang halaga ng battery ay $14,000, 825,000 pesos. Papayag pa ba si insurance noon? Malamang hindi na po. Kaya po, inuulit ko lang po, kung nandiyan pa yung mga magaganda yung sasakyan, na mga luma na napapakinabangan nyo pa, hindi pa naman malakas sa fuel, hindi pa naman umuusok ng itim, at kahit na paano, yung mga change oil lang at kaunting gastos pag dinadala nyo sa shop, okay na po muna yan. Huwag nyo na munang pangarapin na bumili ng second hand na electric vehicle. Wag na wag. Second hand na internal combustion engine, okay. Yung mga mayroong electric vehicle na ibebenta na nila yung kanilang mga second hand na magagandang sasakyan, yan ang abatan nyo. Dahil sigurado,
yan ay magaganda pa, no, kondisyon, sariwa. Pero yung mga nagbebenta, yung mga bogus na buy and seller na yan, nako, huwag kayong bibili diyan. Bantayan nyo po yung mga ibinebenta nila. Halos sa tuwing linggo, no, linggo-linggo, merong pumupunta rito na nakakabili ng mga sasakyan na may problema. Ito papakita ko po sa inyo, yan, si Kuya. Hawak po niya yung aking silver plate. O, yan si Kuya. Tingnan nyo po. Nakabili po sila ng Montero na malapit na pong maputol yung timing belt. Pagdating niya dyan sa Santa Rosa, Laguna, doon pa po sila galing. Sasabihin niya kagad sa anak niya na yung timing belt malapit nang naputol. Buti na lang at nadala pa dito sa Autorans at nasabihan ko po siya. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. At kung nakatulong pong muli ang aking vlog na ito, paki-like naman po at paki-share. At kung maaari po sana, paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.